At magandang araw nga sa inyong lahat mga kalidso. So, eto na naman ang inyong Papa Jack at welcome sa ating channel. So, ngayong araw is maggagawa tayo ng video or tutorial kung paano magkabit ng T15 dual contact park light and signal light sa ating Suzuki Bergman. So, without further ado, tara, samahan niyo ako. Binaklas ko na yung sa may letter B na fairing. So sa mga kailangan natin sa pag-convert ng T15 na socket to dual contact park light to signal and signal light. So ito yung mga kailangan natin, yan nasa screen. So ang tawag dyan is yung T15 na socket. So yan yung need natin para ma-convert natin yung bulb type na lagayan ng signal light saka signal light natin sa Bergman. So need natin yan. So aside doon, ito rin yung nasa screen is T15 na dual contact park light saka signal light. So dalawa yan siya. So meaning yung isa white color, yung isa is amber or yellow color. So mamaya paliwanag ko yung ano ng mga wires niyan ng LED na yan, no? So pair na yan siya. So sa Shopee lang din natin na purchase yan. Yung link lagay ko na lang din sa description. So sa need din natin magpalit ng ng flasher relay. So yung stock na flasher relay ayan nasa picture. So ganyan yung itsura niya, no? So ang specs niya is 10W times 2. So ipapalit natin ito yung aftermarket na flasher. So mas mataas yung specs niya, 20W times 2. Okay? So need natin yan kasi once na stock flasher lang yung ginamit natin tapos LED na siya, yung pinaka park light and signal light natin, so mag-hyper flash yan. So mabilis yung pag-blink ng signal light, no? So kailangan natin magpalit ng aftermarket na flasher. Pag magpapalit tayo ng stock na flasher, yung location yan dito. So itong nakikita nyo na to, yan sa likod nyan. So ito yun siya. So ito yung wire na yan. So susungkitin mo lang siya, iangat mo siya pataas. Then balik mo na siya. Ganun lang din. Suksok mo lang doon sa sa may clip naman yan dito. Okay na tayo doon sa flasher. So dito tayo ngayon sa yung T15 na socket. So kasi ito natabasan ko na yun siya, pero pakita ko sa inyo para mas madali nyo siyang matabasan, no? Pwede mong tanggalin tong wire na to or yung pinaka terminal. So para matanggal yan siya, makikita kayo dun sa part na to, naka-usli yan eh. So yun yung nagiging lock nya. So sungkitin mo siya.
Tapos itong negative, ganyan. Ganyan magiging forma niya. Itong negative, i-angkla mo dito. Pataas na ganyan. So putulin mo na lang kung ano yung sobra. No? At saka mo siya ibabalik ngayon dito sa loob. Okay. So ganyan yung magiging itsura niya. No? Ayan. Ganyan siya. Okay. So yung negative nandun sa may parang part ng bakal. Nandun siya sa naka-connect yan dun. So magkakaroon siya ng connection dun sa gold pin na yun. So yung positive nandun sa mismong green wire. Okay. So dito tayo sa may T15 na LED. So nakabit ko na to pero i-elaborate muna natin siya, no? So ang connection, ang lights nito is white na park light, then yellow na signal light. So itong gold plated na to, yung isa dyan is negative ng white and yellow, while yung isa is positive ng yellow. Itong wire na to, yan, meron siyang ganito sa dulo. Yan. Meron siyang ganyan sa dulo, no? So ito is para naman to sa positive ng white. So itatap natin to sa white na connection ng motor natin. So pakita ko rin sa inyo kung paano ko nakita yung or nahanap yung park light ng motor natin na pagtatapan nito. So ito kasi is hindi ka mag-i-splice ng ano dito eh, ng wire. So dito iipit mo yung pagtatapan mo. Yan, iipit mo siya dyan, pasok mo dyan, then ito yung mag-i-slice. So magkakaroon siya ng konting sugat. So pag close mo na siya dyan, yan, naka-close na siya, may konting sugat na siya dun sa pagtatapan natin. Then ito serves as connection niya dito. So pag kinabit mo yan siya, yan, magkakaroon na ng source of power to. So yun nga, negative nga to, so both yellow and white, while positive yung isa. Then ito yung positive ng white. Okay, so pakita ko muna sa inyo kung paano ko na-check yung or nahanap yung pagtatapan natin ito. So dito naman tayo sa sa pag-check kung saan yung park light ng motor natin. So gagamit ako ng test light, no. So yung isang end tap ko sa negative ng battery. So yung part na yan, ito, yan yung socket papunta dun sa mismong source or pinaka battery. Then yung kabilang side, ito, siya yung papunta sa headlight. So check natin kung saan yung park light ng mismong headlight natin. So naka-off yung ignition switch. So testing natin i-on ngayon yung ignition switch. Ayan, naka-on na siya. So test natin yung taas na socket sa left. Nag-positive. Sorry. Ayan, so wala siyang ilaw. Pangalawa, umilaw, no? So yan yung mga umilaw. Yung pangalawa sa yung socket sa taas, sa right.
So, sa lower part sa left, umilaw din. So, positive din siya, no? So, yung sumunod, yung sa right na baba, walang ilaw. So, dalawa yung umilaw. Itong nasa right part sa taas, saka left part na sa baba. So, alin dyan yung park light natin. So, check natin siya. Para ma-check natin yun, i-high and low natin siya dun sa switch. So, tap ko tong isa ngayon dito sa left sa taas. Then, pindutin ko yung high. Umilaw. So, meaning, high to. Yung left sa taas. Ito ngayon, yung nasa right sa taas. So, umilaw na siya ngayon. Wala pa tayong pinipindot, no? So, i-high ko ngayon yung mismong switch. Namatay. Meaning, yan yung low natin. Ito namang nasa baba na umilaw. So, naka-low ngayon yung motor eh. So, i-high and low ko ulit. So, hindi namatay yung ilaw. Meaning, yan yung park light natin. So, ang kulay ng wire na yan, niyan sa loob is color white. No? Ayan, white sa baba. Left part sa baba, white. Yung high niya is yellow. Yung low niya, green. Then yung black wire is negative. Park light nga, I mean yung dito sa headlight socket. Yung wire dyan, iba na. So yung kaninang sinabi ko na park light natin na white, naging black na siya. Ayan sa baba. Left part sa baba. Tapos yung high na kulay yellow, same pa rin sila. Yun nga lang yung low dito sa mismong socket na papuntang headlight na. Yung low niya is kulay white na. Then yung negative is black white. Okay, so doon natin na check na ito yung pinaka park light natin. So dyan natin itatap ngayon yung white na wire ng ating T15 na LED. So, sa pagtap nung white na positive ng LED natin, T15, so dito nga natin siya itatap sa may black wire. So as I've said earlier, no, ito nga yung sumusugat sa kanya. So hindi naman ikaw yung mismo magsusugat ito. So i-grip mo siyang ganyan. So ito kasi meron na siyang sugat dati kasi kinabit ko na nga siya dati, no. So make sure lang na yung sugat ng wire is nakatapat mismo.
Ayan. So, nakapasok na, no? Kita ba? Pasok na. Okay. So, kita nyo yung wire, nakapasok na rin yung head. Ayan, yung malaki, nakapasok na rin siya. So, same lang din sa maliit. Pasok mo rin. So, kay Sir Noel Capule, kay Sir Fermino Fall, kay Sir Russellson, so shoutout sa inyo. So, sa Team Ratbo natin na si Pio Gojun, si Sir Rod Palisa, si Kaswerte, no? Subscribe din kayo dyan kay Sir Rod, si Kaswerte natin yan. Si Sir Roland Acero Sibayan, si Sir Clyde Brian Amisqua, si Sir Jarul Consaga, so happy birthday Sir Jarul. Si Makisig Place, and si Van Maniaco, and also pala si Boss Perry Dato. Shoutout sa Boss Perry, pati na rin yung kapitbahay mo. So ayan mga kalidso, natapos na yung tutorial natin sa pagkabit ng dual contact na park light and signal light na LED T15. So conversion yan siya, wala tayong pinutol na wire, wala rin tayong in-splice, no? Aside dun sa mismong parang red na T-tap connector, so hindi naman siya totally splice o tap. So ang ginawa lang natin is yung nakasama dun sa package ng LED na T15, yun yung ginamit natin pang tap dun sa mismong park light natin. So salamat sa lahat ng suporta nyo mga kalidso, going for 100 subscribers na tayo. So sana mas dumami pa tayong lahat, and always sana lagi lang kayo nandyan. So para ganahan pa ako gumawa ng mga ganitong tutorial, and yun lang. Yan muna yung tutorial natin. Soon may gagawa pa tayo ng isang tutorial. Ito yung pagkabit ng switch sa ating headlight at park light. So meron na siyang on off switch, and yun. So sana hintayin nyo yun, abangan nyo yun mga kalidso. So yun lang, ride safe, peace out.